Kuha po tayo ng paliwanag ng eksperto tungkol dyan. Kausapin po natin si PHIVOLCS Director Dr. Teresito Bacolcol. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Yes, magandang umaga din po sa inyo, ma'am. Thank you for having me here. Opo, ano po bang eksplanasyon? Bakit sunod-sunod po yung mga nararamdamang lindol sa bansa nito pong mga nakalipas na araw? Okay, so again, wala po tayong kakaibang pattern o season dito sa mga lindol. Ang mga lindol ay nangyari po yan kapag naiipon at biglang nailabas ang stress sa mga fault and trenches natin. So it just so happened na sa mga nitong nakaraang araw, pareho mas aktibo ang the segment of the Philippine Trench at yung iba pa nating fault sa Luzon at Visayas. Again, this is normal for a country like the Philippines, which is part of the Pacific Ring of Fire. And since we also have many active faults and trenches, there's always this possibility na pwedeng magkasabay or kung hindi man magkasabay, makakasunod ang paglindol. I see. So sinasabi niyo normal nga po itong mga paggalaw na ito. Pero dati rin ho ba magkakasunod na rin na nangyari yung mga lindol sa ating bansa mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao sa loob lamang po ng halos 2 linggo? Well, kung tutuusin natin, every day we record at least 30 earthquakes a day. Spread all over the country po yan. So, most of this kasi hindi naramdaman ng mga tao. It just so happened that this time, naramdaman ng mga tao. Kaya akala nila hindi ito normal. Kasi nga, ngayon lang nila naramdaman na sunod-sunod. But if we look at the earthquakes natin, every day, every single day, lahat yan spread all over the country. I see. At sinasabi nila talagang mga aftershocks po, inevitable na mararanasan. Pero gaano katagal pa ho ba daw? At medyo malalakas din yung aftershocks na iba? Okay, so depende po ito sa laki ng main earthquake. So sa kaso ng, for example, sa magnitude 7.4 na event ng Davao, we would expect aftershocks to be around 6.4. Yun po yung pwede na-generate. Now, sa Cebu naman, 6.9. It's 5.9 ang pwedeng may generate ng maximum aftershocks. And these aftershocks would last for several days to even several weeks. But habang tumatagal naman, kumukunti yung numbers and humihina po yung aftershocks. I see. At yung mga aktibidad po ng Bulkang Kanlaon at Bulusan, ano naman ho ang paliwanag ninyo? Nagkataon lang ho ba na nakakasabay pa ng lindol ito? Even before nagkakaroon ng malalakas na paglindol for the past week, yung Bulusan ng Taal naman, ang Kanlaon, and even Mayon, always been acting up kasi meron silang alert level. Taal Volcano, Bulusan, and Mayon ay nasa alert level 1, and Taal, Mayon, Kanlaon Volcano is nasa alert level 2. At yung sinasabing volcanic earthquake, iba pa po ito dun sa lindol po na nararanasan sa mga faults at trenches po natin. Yes, yung sa faults and trenches natin, tinatawag natin yung tectonic earthquakes. Dito naman sa mga bulkan natin, tinatawag natin yung volcanic earthquakes. Okay, linawin po natin, sir, no, dahil maraming kumakalat na kung ano-ano mga balita. Sabi nung ilan, hudyat daw ba at senyales na magkakasunod na lindol na ito yung malapit ng tumama ang the big one? Hindi po. Ang mga lindol na naganap from the previous days ay magkakaiba ang pinagmulan at magkakalayo ang lokasyon. So, ang malakas na lindol sa Davao Oriental, again, it came from the Philippine Trench. Yung sa Zambales naman, sa Leyte at sa Surigao del Sur ay mula naman sa iba't ibang earthquake generators, pati na rin sa Cebu. So, ibig sabihin, independent at walang direktang koneksyon po yung ating mga active faults. So ang pagyanig sa isang lugar ay hindi nagpapahiwatig na susunod na ang lindol sa iba pang fault. Dahil bawat fault ay may sariling galaw at kondisyon sa ilalim ng lupa. Okay, at bilang paalala sa ating mga kababayan, ano ho ang unang dapat na oras na maramdaman ho ng pagyanig? No? Ano yung mga gagawin para makaiwas na rin po tayo dun sa mga dami po ng mga eksperto ata na nakikita natin sa social media, di ba? Sir, ano ho, manggaling na ho sa inyo? So una natin gawin, kapag may malakas na pagyanig, we do the drop, cover, and hold, and then we stay put, and we stay there until the shaking stops and then we evacuate. And then second, huwag po tayong maniwala sa mga kumakalat ngayon. Katulad po na sinasabi nyo, dumadami yung mga experts. Palaging ganyan yan. Every time there is like say a volcano eruption, a volcanic eruption, dumadami yung mga volcanologists natin. Ganito, dumadami yung lindol, dumadami na rin yung mga
earthquake experts natin. So, wag po silang maniwala, lalo na yung sa mga manghuhula. Wag po silang maniwala dyan. Wala pong technology that can tell us when an earthquake would happen. They get the information only from our institute, which is the mandated agency. Again, wala pong technology right now that can tell us exactly when an earthquake will happen. Okay, ito lang din ho paglilinaw kasi may mga kumakalat din sa social media na dapat daw dun sa mga nakatira sa tabing dagat, dapat magbilang daw ng 20 segundo para malaman kung may possible na tsunami. Ano ho ba ang totoo dyan? O ano ba ang dapat gabay sa mga kababayan po natin? Ay, hindi po yan totoo. Ang dapat lang gawin kapag may tatlong natural signs of an impending local tsunami. So una, kapag may malakas na shaking na halos hindi ka na makatayo. Second, kapag napansin mo na nag-recede yung dagat. And third, kapag may narinig ka na roaring sound or dumagundong na sound coming from the sea, kahit isa man lang dito sa tatlo ang iyong ma-observe, then you have to move to a higher place immediately. Hindi yung maghintay ka pa ng 20 seconds. You have to evacuate immediately to a higher place kasi baka po magkaroon ng tsunami. Wag pong, kapag napansin po na may nagbisita ng dagat, wag po kayo kumuha ng cellphone. Takbo ka agad. Oo, wag naman mag-content pa, ano, sir? That's right. Marami pong salamat sa pagtulong nyo sa amin sa paglaban sa fake news. Ayan po naman si FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol.